Purihin ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Sa oras na ito, ang atin pong passage ay hanguin po natin sa Matthew chapter 28 verse 16 hanggang 20. Isa po ito sa mga popular na passage in the Bible kung saan ang mga alagad ay sinugo ng ating Panginoong Jesus. Basahin po natin sa wikang Tagalog, Magandang Balita Biblia Translation po tayo. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit, may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin ang mabuting balita ng ating pong Panginoon. So, simulan po natin ang ating pong pag-aaral kung saan ang ating pong Panginoon ay galing po siya sa tinatawag nating muling pagkabuhay. This is after the resurrection, no? After the resurrection, Jesus is about to leave, no? Paalis ang ating Panginoon at sa kanyang paglisan ay nag-iwan po siya ng tinatawag po nating tagubilin or yung dakilang tagubilin. Dito sa verse 16 makikita po natin that Jesus gave them an instruction. At ang instruction na yan requires an obedience. Sabi ng Panginoon, kung babalikan po natin yung ating binasa, no, sa verse 16, pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Kita po natin na nagtungo sila sa bundok kung saan sinabi ng ating pong Panginoon, no? And instruction requires an obedience. So, binabanggit po dito na nagpunta sila sa bundok na inutos ng ating pong Panginoon. It's not the mountain after all, but it's the one whom they are about to meet. Kung sino yung tumawag sa kanila at para makipagkita, yun ang mahalaga. Kaya sa verse 17, when they found him, no, they worship him. So, magandang reminders po sa atin ito. Again, magandang reminders po ito sa atin that if you found him, start a life of worship. Pag nakilala mo na ang Panginoon, nasumpungan, natagpuan mo na si Lord, no? Magsimula ka na sa buhay pagsamba. Kasi ang Diyos ang pinakamagandang pangyayari sa buhay ng tao eh. Kaya nga ang Lord palagi niyang binabanggit sa kasulatan that if you seek the Lord, you will find Him. And if you seek Him, you will find Him. So, merong talata din na nagsasabi, seek the Lord while He may be found. So, habang masusumpungan mo pa, habang masusumpungan pa natin ang Panginoon, hanapin na raw natin siya, mga kapatid. So, verse 17b, makikita po natin that they have doubted the Lord, no? Some have doubted. May mga mangilan-ngilan na nag-aalinlangan. May mga mangilan-ngilan na nag-aalinlangan ng makita nila ang ating Panginoong Jesus. And then so natural that even the disciple, mga kapatid, nagdududa. Kaya huwag tayong minsan galit na galit dun sa mga taong duda ng duda, no? Kasi galing naman tayo dun sa ganung kalagayan, no? Na there are, in most cases, marami din po tayong mga question mark. Marami din tayong mga katanungan about the Lord. Kaya kapag naging lingkod tayo ng Panginoon, dapat ready tayo at mahaba yung ating pisi, yung ating pasensya dun sa mga taong nag-aalinlangan. Kaya nga,
tinuturuan tayo ng Biblia na maging handa tayo palagi na ipaliwanag yung ating pag-asa, yung ating blessed hope. Kasi ang mahirap, hindi rin naman talaga natin lubos na uunawaan, pero nagagalit tayo dun sa mga nagdududa, no? But no, salamat po ng Panginoon, hindi po siya nagagalit when we doubt, when we are confused, sapagkat kahit nung nagpakita ang Panginoon sa upper room wherein ang mga alagad nagtatago, mga kapatid, wala dun si Tomas. At si Tomas ay nagdududa rin. Subalit, mga kapatid, nang sabihin ng Panginoon sa kanila dun sa upper room na sumainyo ang kapayapaan, kapatid, pinakita ni Lord yung kanyang kamay at yung kanyang tagiliran. For the purpose na bigyan sila ng evidence, no? Pinakita yung kamay at yung tagiliran. Kaya kapag nagtuturo po tayo ng certain doctrines or certain teaching, ang instruction sa atin ng Bible, there must be 2 to 3 witnesses to establish the doctrines or establish the truth or the teaching. Kaya pala, ay no wonder nung sabihin ng Panginoon, sumainyo ang kapayapaan, ipinakita niya yung kanyang mga kamay, ipinakita niya yung kanyang tagiliran. The complete evidence that the Lord had risen from the dead. No? Kasi may tendency nga naman na yung tao ay mag-alinlangan sa Panginoon. May tendency yan. Hindi tayo ligtas doon sa katotohanan na may tendency tayong mag-doubt. Pero mga kapatid, gusto ng Panginoon as we grow in the Lord, kapag tayo ay lumago sa ating buhay pananampalataya, yung lahat ng ating mga pagdududa ay nagagamot ng pag-ibig ng Diyos, nagagamot ng malasakit ng Diyos sa atin. So sa verse 17b, some doubted, hindi naman lahat, no? Pero yung iba ay nag-alinlangan. And it's so natural that even the disciple experienced that. So doubt was all around. Jesus knew it. Alam ng Panginoon yon na maraming tao na magdududa, no? They will doubt even the Lord. But when Jesus appears to his disciple, sabi ko nga sa inyo kanina, he showed his hands. No, pinakita niya yung kanyang mga kamay at yung kanyang tagiliran. At dito niya sinabi sa verse 18, all authority in heaven and on earth is given to me. Bakit po sinasabi ni Lord na yung authority in heaven and on earth is given to me? No? Bakit po? Wala po ba yung authority at saan napunta? No? Saan niya napunta? All authority has been given to me. No? Well, maraming mga view, maraming mga point of view pag tinitingnan po itong sinabi ng Panginoon that all authority is given to me. Lahat ng kapangyarihan at lahat ng kapamahalaan ay ibinigay na sa akin. So, minsan very confusing kapag hindi mo bibigyan ito ng context, no? Ano po ba ang context nito? Ang context nito, mga kapatid, is all about redemption, no? Yung layunin ng Panginoon ng pagtutubos. Ngayon, tingnan nyo ng maigi, ang sabi ni Lord, all authority is given to me. Now therefore go and make disciples of all nations. So, as simple as this, that the Lord is giving us an authority. Kaya yung magpatawad, sabi ng Panginoon, yung patawarin ninyo ay pinatawad nga, ngunit ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. As simple as that the Lord is giving them authority.
binibigyan ng otoridad ng Panginoon ang mga alagad. Kasi yung magpatawad, kapatid, hindi yan trabaho ng tao eh. No, hindi yan tungkulin ng tao ang magpatawad. Sino ang tao para magpatawad? No? Well, ipinapakita lang yan, no, na tayo pala ay binibigyan ni Lord ng authority. That is authority that we have been authorized by the Lord, no, to serve and to be a part of this kingdom purposes. Kaya kung mapapansin po natin, kasi sa Bible, mga minamahal kong kapatid, sa Biblia po, alam natin that all authority, all dominions, no, ay binigay ng Panginoon sa kanyang likha. Kay Eva at Adan, binigay niya po yung dominion. Go and multiply and subdue the earth. And the Lord gave them dominion over all or over everything on earth. So may authority tayo, but this authority was lost. Nawala po yung authority na yan when they fall. Nung sila po'y magkasala, nagre-represent that authority was given to the devil, no? Kaya kung makikita nyo po sa temptation of Jesus, medyo mayabang yung dating ni Satanas. Meron siyang matinding claim. At ang claim niya, ang sabi niya, nakikita mo ba ang lahat ng yan? Ibibigay ko sa iyo yan. Sambahin mo lang ako, sabi niya kay Jesus. If you are going to evaluate, mga kapatid, hindi naman talaga sa kanya yan. Pero bakit meron siyang claim? Because the dominion, the power, the authority that is given to you, given to me, given to the people, was given to the enemy. Ibinigay sa kaaway, no? Dahil sa kasalanan. So what happened? Ang nangyari ay kinailangan nyo ng Panginoong tubusin. Yung nakasanla, no, nakapangyarihan ay matubos sa kamay ng kaaway. So hindi po nangangahulugan na nawawala, okay, yung authority na yan. Bagkus yung authority na yan was rendered by the creation to the enemy. Kaya ang ginawa ng Panginoon, kinuha niyang muli, no, yung authority na yon when He died on the cross of Calvary. When Jesus died on the cross, He was restored back the authority, and now the Lord is giving this back to you. Na the Lord is now giving back to us. Binabalik ngayon ng Panginoon yung authority na yan, kapatid. Kaya kung mapapansin natin, if we are going to evaluate sa lumang tipan, ang sabi ng Panginoon, go and multiply, subdue the earth. Pero pagdating sa bagong tipan, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Meron ka makikitang events, no, pangyayari sa in between the transition. Yung transition na dati, go and multiply, ngayon go and make disciple, and teaching them of all that I commanded you. No, turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Anong ibig sabihin, mga kapatid? No? Anong ibig sabihin? Kung noon magpakarami kayo at punuin yung daigdig, ngayon ipahayag na ninyo ang mabuting balita, because there was something happen. May nangyari in between the twist. No? Doon sa transition merong nangyari, at yan yung tinatawag nating the fall of man. No, nagkasala ang tao. And what happened? Napalayo ang tao sa Diyos. And because God wants us to restore us back to Him. Kaya yung mission, no, yung mission ng langit, mission ni Jesus, to go forth and make disciples of all nations, ibinigay yan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So everybody is given a chance para makapaglingkod sa Panginoon. Go and make disciple of all nations.
Kita niyo po yun, humayo kayo. Gawin ninyong alagad. Bautismuhan. Turo ang sumunod sa iniuutos ko. Yan po yung instruction ng Panginoon. The great instruction na binibigay ng Lord in every believer, sa bawat mananampalataya. Binibigyan tayo ng instruction that requires an obedience. Kaya nga po sa verse 16 and 20, pagbabasahin natin yung 16 at saka yung 20, ang sabi niya, humayo kayo, no? Nagpunta sila sa bundok na ibinili ng Panginoon, at pagdating sa verse 20 ay sabi nga, mission starts at obedience and end with obedience. Nagsisimula sa pagsunod, no? At nagtatapos sa pagsunod. Ulitin ko, ang mission daw po, ang mission ay nagsisimula sa pagsunod at nagtatapos sa pagsunod. The fact knowing na lahat tayo ay merong assignment, meron tayong mission sa Panginoon, at yan ay ang humayo, mga kapatid. So lahat tayo ay may calling of being missionary. So kung misyonaryo po tayo, mga binigyan tayo ng Lord ng mission, at hindi tayo nagmi-mission, that's the time nagiging consummation tayo sa kaharian ng Diyos. So ang magandang guarantee dito ng Panginoon, sabi niya, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. No? A guarantee of Jesus being with us. Yang claim na yan, hindi yan pwede i-claim ng mga taong ayaw o hindi naglilingkod sa Panginoon. If you're serving the Lord, that is your claim. Nasasamahan ka ng Panginoon. Yan po ang talatang yan ay para sa mga hahayo, maglilingkod at susunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi po yan claim ng mga taong walang pakialam sa Diyos. No, it's not your claim. It's not our claim kung ayaw natin sumunod at magpasakop sa kalooban ng atin pong Panginoon. So, if and only if we will obey and follow Him, kapatid, sa'yo yan. Yang guarantee na yan ng Panginoon. Na kapag sumunod tayo, pag tayo ay naglingkod sa Panginoon, well, sabi ni Jesus, I am with you till the end of time. Sasamahan ka ng Panginoon hanggang sa katapusan ng daigdig. And now, remember that obedience is a choice. Nasa iyo pa rin ang pagpili kung nais mo bang sumunod sa Panginoon. No? It's all yours because the choice is yours. Alam naman natin the elements of human choice. Lahat tayo ay mayroong kalayaan. Alam naman natin that everyone has a choice, free will and freedom. If you want to follow God, if you want to obey God, it's all yours. Binigay na yan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mag-decide ka kung gusto mo maglingkod. Walang makakapigil sa'yo because no one can snatch them out of my Father's hand. Sabi yan ni Jesus. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Pero pwede kang magdesisyon umalis sa kamay ng Diyos. And it's all yours. Yung kalayaan ay nasa iyo. So kung gusto mo magtagumpay, mga kapatid, kung nais nating magtagumpay, huwag nating kakalimutan. It's your choice. Magtagumpay ka sa grasya at biyaya ng ating pong Panginoon. Maraming salamat po. Shout out sa lahat ng ating pong mga tagapakinig. Mga kapatid na walang sawang sumusubaybay sa atin pong pagtatalakay, pagbabahagi sa ating pong mga refleksyon, at salamat din sa Panginoon, patuloy niya tayong sinasamahan sa ating pong YouTube channel na ito. At God bless po sa lahat ng mga nagtsatsaga na makinig sa akin. Bagamat yung setting po ng aking YT ay hindi po masyadong kainaman. Could you imagine? Ngayon, nagsishare na naman ako ng gospel na nagdadrive, no? May mga payo ako na minsan I have to, I have to consider yung demand, no? Na magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi sobra talagang, kulang sa oras. Yung salamat po sa Panginoon because He is still there to listen and to study the Word of God. Muli, maraming salamat po at sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang kapurihan.
God bless everyone. Ito po ang inyong kapatid kaibigan, Kuya Bo.